ilagay ang mga basura mo. Ito balat ng chichirya. Sinabi ko nang ilagay mo sa recyclables. Mahirap ba naman yung gawin, anak? Ate! Pero, kinakausap pa kita, anak. Si nanay talaga. Ang kulit at pa si kailangan pa paghiwa-hiwalay ng basura. Eh pare-pareho lang naman yon. Manong yung laruan ko po. Yan ang laruan mo, boy. Bakit po kayo nangunguha ng basura? Basurero po ba kayo? Nasaan ang truck nyo? Hindi ako basurero, boy. Kinukolekta ko lang yung mga gamit na tinatapon na pwede pang gamitin. Nagagamit pa yung mga yan? Oo naman. Magugulat ka. Tulad ng ano? Alam mo ba ibig sabihin ng recycling? Recycling? Hindi po eh. Pero cycling alam ko po. Sandali lang po, Manong. Kukunin ko lang po yung bisikleta ko. Kwentuhan niyo pa po ako tungkol sa bicycling. Recycling, hindi bicycling. Sandali lang, Manong. Ote, Dario! Mama! Sandali! Magkano aabutin yan? Yung papel na to, 5 piso na lang. Yung bote, 5 piso na rin. Tapos lahat ng plastic, 20 na lang. Kaya 30 lahat. Manong! Mang Karding. Mang Karding, bakit niyo pa ito pinili? Eh, basura na to. Tulad na planggana na to, basag na. Ano pa ito magagamit? Hindi ko binili para gamitin. Dadaling ko to sa junk shop. Eh, ganun din. Ano pa magiging silbi ng mga to? Dadalhin to ng junk shop sa iba't ibang planta ng recycling. Sa buong mundo, tinatala na ang pagdami ng mga panapon na electronic o e-waste ay mas mabilis ng 2 hanggang 3 beses kaysa kahit anumang uri ng panapon. Tulad na lamang sa Metro Manila, tinatala na ang bawat sambahayan ay mayroong 3 cellphone, 2 TV, at 1 refrigerator. Eh, saan po ba napupunta ang mga e-waste? For example, yung cellphones nga, at saka yung mga ibang computers, nanghihinayang kasing itapon. Most of the time, naiimbak lang siya sa mga sulok-sulok ng bahay. Yung sira naming aircon, hindi ko maitapon-tapon. Kasi hindi naman ako mahilig magtatapon. Tsaka baka maipagawa ko pa, magamit pa namin. Kaya nandyan lang, nakatabi. Hindi pa namin maipag-build itong lumang rep namin dahil umaasa kami na may pa-repair pa namin balang araw. Dahil hindi pa kami makabili ng bago sa hirap ng buhay. Ang ginagawa nila, itatapon nila as regular waste. Ang computer waste kasi o e-waste ay non-traditional waste kasi kailangan siya ng special handling. Isang dahilan kung bakit hindi ko pa din dispose itong mga lumang computer dahil naniniwala ko na pagdating araw ito ay mapapakinabangan pa. We are into electronic waste disposal. Ang kalimitan naming natatanggap mga computers, CRT monitors, keyboards, UPS, as well as sometimes nakakakuha rin kami ng mga home appliances like microwave, car stereos, and minsan mga components. But basically, obsolete or non-working units. Depende rin kasi sa market, but sometimes we get as much as 10 to 15 tons a week. HMR EnviroCycle believes that the best form of recycling is reuse, that giving an otherwise obsolete equipment an extension in life, we ensure that no electronic waste goes to the landfill. We do demanufacturing. Doon papasok yung recycling namin where we recover recyclable parts, either plastic, non-ferrous metals, ferrous metals, as well as other components. Meaning to say, zero waste to landfill. When you dispose of electronic waste, ang CRT kasi nagko-contain ng arsenic, mercury, and lead. Ang lead kasi is a dangerous substance na nagdudulot ng sakit if i-dispose o itatapon natin ng basta-basta lang.
Sa paggamit namin ng CRT crusher, nakokontrol namin yon as well as yung collection ng mga hazardous chemicals. Pagkatapos namin siyang i-crush, pinadadala namin sa mga treatment facilities. Ibig sabihin nun, lahat ng empleyado namin, lahat ng kukuha ng computers nyo, at ang aming sasakyan ay registered at accredited ng DNR na kumuha at kumpleto ng training para mag-handle ng electronic waste. Hindi ko binebenta ang luma kong TV dahil ito ay isang collection at hindi ko alam kung saan ko ibebenta. Yung mga electronic waste na gustong ipatapon ng mga corporate clients or individual households. At pwede pang gamitin na surplus equipment ay kinukuha rin namin sa kanila. Ito ay binibili namin sa magandang presyo, syempre, at ibinebenta namin sa aming mga showroom. Marami pang maaring maging silbi ang ating mga lumang electronic na kagamitan. Mas mainam na ito'y ating i-recycle at gamiting muli kaysa basta na lamang itambak at hayaang mabulok. Oo nga po. Makakatulong na tayo sa kapaligiran. Makakaiwas pa tayo sa posibleng pagkalason mula sa mga toxin na nilalaman ng mga ito. Ngayon, Errol, sabihin mo sa akin kung basura ang laman ng kariton ko. Ang mga plastic, nagiging bagong kagamitan. Ang mga babasagin, nagiging bagong gamitin. Ang mga bakal ay naangkat sa ating bansa para i-recycle muli. Sa pamamagitan ng pagre-recycle, mas matagal pa nating pakikinabangan ang ating mga landfill. Errol? Errol! Mga Karding! Sigurado hinahanap na ako ng nanay ko. Marami pa ako ikukwento sa kanya. Maraming salamat po. Bye! Bote, Dario! Dario, bote! Nay, sorry po kanina. Okay lang yun. Alam ko na po kung bakit niyo ako tinuturuan mag-segregate. Mabuti naman. Naku, Nay, marami kayo kukwento sa inyo. Nakilala ko po itong manong na ito na si Mang Karding. Nangongolekta po siya ng mga recyclables. The success of these initiatives will yet again prove that public and private sector partnership is a potent combination for sustainable development. The DTI-BOI enjoins each one of you to recycle and help develop the Philippine recycling industry. May the hero in all of us prevail in this environmental cause.